Ang sarap pala gawing puding yung ating mga saging na saba na hinog. Kaya kung meron ka diyang hinog na saging na saba, ay abay subukan mo na. At kung paano ba natin ito gawin, kaya tara na. Dito meron akong 3 piraso na mga malalaking hinog na saging na saba, balatan ko lang ito at hiwa-hiwain. At para maging sakto talaga yung ating recipe, sinukat ko ito. Meron tayong 385 grams ng ating saging na saba. At ito ay pinuhin natin gamit yung blender. At dito sa ating recipe, gagamit tayo dito ng 1 cup na evaporated milk sa ating mixture. Kaya yung 1 cup natin na evaporated milk na ilagay natin mamaya sa ating mixture ay nagbawas po tayo dyan para ilagay sa ating blender. At natapos na nating durugin yung ating mga saging at ito na yung natira sa ating 1 cup na evaporated milk. Ilagay na natin dito. Maglagay ng 2 piraso na large na itlog, 1/2 teaspoon ng asin at 1/2 tablespoon lang na baking powder, 1 teaspoon ng vanilla extract. At gagamit lang tayo dito ng 3/4 cup na condensed milk at 1/2 cup na Cocomama na fresh na gata. At haluin lang muna natin ito at dito na maglagay tayo ng tinunaw natin na 1/2 cup na margarine. At haluin ng mabuti until well combine yung ating mga ingredients sa mixture at pagkatapos magsala na tayo ng 2 cups na cake flour. At haluin lang natin ulit ito ng mabuti. At aking paglalagyan na paglulutuan dito ay binanyahan ko lang ito ng margarine. At isa lang natin ito sa ating oven at kailangan na nakapag-preheat na tayo ng ating oven bago natin ito isalang. At yung apoy or yung init ng ating oven dito ay 170 degrees Celsius lang. Lutuin natin sa loob ng 35 to 40 minutes. At ito na mga ga, tabi lang muna natin ito. Gawan muna natin ito ng toppings. So ito yung mga ingredients ng ating toppings. 3 tablespoon ng harina, 1/4 teaspoon ng iodized salt, at 1/2 cup na condensed milk, and then haluin lang muna. At maglagay tayo ng 1 cup na evaporated milk at 1/2 cup na Cocomama, yung fresh na gata. At para sa flavor ng ating toppings, ay gagamit tayo dito ng chocolate flavored ng Bakersfield. At haluin lang natin ito ng mabuti at pwede na natin itong ilagay dito sa ibabaw ng ating pudding. At pagkatapos nito ga, ay lutuin natin ito ulit. Ibalik natin ito sa ating oven hanggang sa maluto yung ating toppings. At ganun din yung temperature ng ating oven at lutuin natin ito sa mga 40 minutes hanggang sa maluto yung sa ibabaw natin na toppings. At ang sarap palang ga, malinamnam at sakto lang yung tamis.